Number 9. Itigil ang pagkumpara. Isipin mong tumatakbo ka sa karera. Nakafocus ka. Maayos ang paghinga. Malakas ang bawat hakbang. Pero bigla kang tumingin sa kaliwa, tapos sa kanan. Tiningnan mo kung sino ang nauuna. Anong nangyari? Nawala ang focus mo. Bumagal ka. Ganyan ang epekto ng pagkumpara sa iba. Hindi ka nito pinapabilis. Hindi ka nito pinapaganda. Mas lalo ka lang bumabagal. Sabi ni Epictetus, isang Stoic philosopher, mag-focus ka sa mga bagay na kaya mong kontrolin. At totoo yon. Hindi mo kontrolado ang buhay ng ibang tao. Hindi mo hawak kung anong meron sila, kung gaano sila kabilis umasenso, o kung gaano sila kasaya. Pero ang kaya mong hawakan, sarili mo, ang disiplina mo, ang iniisip mo, at ang ginagawa mo araw-araw. Ang madalas na problema ngayon, lalo na dahil sa social media, ay napapansin natin ang buhay ng iba. Tapos napapaisip tayo, ang ganda ng trabaho niya. Ang saya nila sa travel. Buti pa sila, ang ayos ng relasyon nila. Bakit parang ang perfect ng buhay nila? Samantalang ikaw, nasa kwarto lang. Pagod. Nagtataka. Ako na lang ba ang naiiwan? Pero tandaan mo, ang social media ay highlight lang ng buhay ng tao. Pinipili lang nila ang magandang parte. Hindi mo alam ang totoo nilang pinagdadaanan. Kaya huwag mong i-compare ang totoong buhay mo sa best moments lang ng iba. Gusto mo ng simpleng tip? Huwag ka munang gumamit ng social media sa unang oras ng umaga. Bakit? Kasi pagkagising mo pa lang, ang utak mo agad ay napupuno ng achievements ng iba. Nasisira agad ang mood mo. Imbes na ma-inspire, nawawalan ka pa ng gana. Mas maganda kung gamitin mo ang umaga para sa sarili mong improvement. Pwede mong gawin, gumising ng mas maaga, magsulat ng goals sa notebook, magbasa kahit konti, mag-stretching or tahimik na pagninilay, o kahit simpleng walang cellphone muna ng isang oras. Sa halip na pagkumpara, ang araw mo ay magsisimula sa focus at layunin. At tandaan mo, ang sukatan ng progress mo ay hindi ang ibang tao, kundi ang sarili mong improvement. Araw-araw, tanungin mo ang sarili mo, mas maayos ba ako ngayon kaysa kahapon? Kung oo, panalo ka. Kahit maliit na progress lang, basta ikaw ang basehan, panalo ka pa rin. Kaya tigilan mo na ang pagtingin sa takbo ng iba. Ang laban mo ay sa sarili mo. At sa laban na yon, ikaw ang champion. Number 10. Bigyang halaga ang quality time. Naranasan mo na bang kasama mo ang isang tao pero parang wala ka naman talaga doon? Andun ka nga sa katawan pero ang isip mo nasa trabaho, cellphone o ibang bagay. Ganyan din tayo minsan kahit mag-isa lang. Akala natin may me time na tayo pero habang nanonood ng movie, nagso-scroll pa rin sa phone. Nagbabasa ka pero hindi mo naiintindihan kasi lutang ang utak. Kaya tandaan mo, hindi sa haba ng oras na susukat ang halaga nito, nasa kung gaano ka ka-present sa sandaling iyon. Sabi ni Seneca, isang Stoic philosopher, hindi naman kulang ang oras, sinasayang lang natin ito. Hindi mo kailangan ng buong araw para maging makabuluhan ang oras mo. Kahit ilang minuto lang, basta buo ang atensyon mo, quality time na yan. Halimbawa, kung kumakain kayo ng pamilya mo, ibaba ang cellphone. Kapag may kausap ka, makinig talaga, huwag lang oo ng oo habang nagte-text. Kung nagbabasa ka, iwasan ang sabay-sabay na gawain. Kung naglalakad ka para mag-relax, huwag mo munang tingnan ang notifications. Ngayon, sobrang daming distractions. Social media, messages, trabaho. Dahil dito, hindi na natin na ibibigay ang buong atensyon, kahit sa sarili natin o sa ibang tao. Kung gusto mong maging mas maayos na tao, mas malalim na kaibigan, o mas present na anak, matutong ibigay ang 100% presensya. Bigyan mo ng oras ang mga taong mahal mo. Hindi lang basta kasama ka, kundi ramdam nila na andyan ka talaga. At huwag mong kalimutan ang sarili mo. Hindi lang basta pahinga na may kasamang cellphone. Bigyan mo ng oras ang sarili mo para mag-isip, mag-reflect at mag-recharge. Subukan mong gawin ito. Maglaan ng 15 hanggang 30 minuto araw-araw na wala kang ibang iniintindi. Isulat kung ano ang natutunan mo o naramdaman mo sa araw na yon. Magpasalamat sa mga simpleng bagay. Tanungin ang sarili. Masaya ba ako? Pagod ba ako? Ano ba ang kailangan ko? At kapag may kasama ka, gawin mong intentional ang oras nyo. Hindi kailangan ng bonggang lakad. Minsan, sapat na ang tahimik na kwentuhan, simpleng lakad o sabayang tawanan. Tandaan mo, ang pinakamagandang regalo na pwede mong ibigay ay ang buong atensyon mo. Hindi mo kailangang maging perfect. Ang mahalaga, totoo kang present. Kaya simula ngayon, huwag mong sayangin ang oras. Hindi mo kailangang maghanap ng dagdag. Gamitin mo lang ng buo ang oras na meron ka ng may saysay at pagmamahal. Number 11. Alagaan ang katawan, foundation ng lahat. May mga araw ba na parang ang bigat ng katawan mo? Walang gana, parang pagod na agad kahit wala ka pang ginagawa? Gusto mong magtrabaho o mag-focus pero lutang ka?
Ang dahilan, hindi mo naaalagaan ang katawan mo. Sabi nga ni Seneca, isang Stoic philosopher, sanayin mo ang katawan mo para makatulong sa isipan. Ibig sabihin, kung gusto mong malinaw ang pag-iisip mo at maayos ang takbo ng araw mo, kailangan maayos din ang katawan mo. Kasi kahit gaano ka katalino o kasipag, kung ang katawan mo ay pagod o sakitin, maapektuhan pa rin ang lahat ng ginagawa mo. Ang katawan mo ang pundasyon ng buhay mo. Kaya kung hindi ito nasa ayos, mas mahirap ang bawat araw. Pero ang magandang balita, hindi mo kailangang mag-gym o bumili ng mahal na equipment para magsimula. Pwede mong simulan sa mga simpleng bagay. Maglakad ng 30 minuto bawat araw. Hindi kailangan tumakbo o magbuhat ng weights. Kahit simpleng lakad sa umaga o hapon, malaking tulong na ito sa katawan mo. Ayusin ang tulog mo. Lagi ka bang puyat? Subukang matulog at gumising sa parehong oras araw-araw. Iwasan ang cellphone o TV 1 oras bago matulog. Uminom ng maraming tubig. Minsan ang pagod at hilo ay dahil lang sa kulang ka sa tubig. Kumain ng mas maayos, hindi kailangang perfect. Simulan lang sa bawas sa matatamis at instant na pagkain. Magpahinga kung kailangan, hindi ka robot. Kung pagod ka, okay lang na huminto, huminga at magpahinga kahit saglit. At pinakaimportante, makinig sa katawan mo. Kapag may masakit o parang hindi tama ang pakiramdam mo, huwag mong i-ignore. Yan ang paraan ng katawan mo para sabihin na kailangan mo ng break. Ang pag-aalaga sa katawan ay hindi pagiging maarte. Hindi ito tungkol sa pagpapaganda lang. Ito ay tungkol sa kalusugan, lakas, at malinaw na pag-iisip para maabot mo ang mga pangarap mo. Kaya simula ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang maliit na bagay na pwede kong simulan para mas maalagaan ang katawan ko? Hindi kailangang malaki. Basta ginagawa mo araw-araw, mas magiging handa ka sa kahit anong hamon. Dahil tandaan mo, mas gumagana ang isip at puso kapag malusog ang katawan. Number 12. Tumigil sa overthinking. Kumilos ka na. May plano ka, may ideya ka, alam mo na kung anong gusto mong gawin. Pero hanggang ngayon, wala ka pa ring nasisimulan. Bakit? Kasi iniisip mo pa rin, pinaplano mo pa, iniisa-isa mo pa ang lahat ng what if. Pero habang iniisip mo kung kailan ang tamang panahon, lumilipas na ang mga araw. Sabi nga ni Marcus Aurelius, isang Stoic philosopher, huwag mo nang pag-isipan kung ano ang mabuti, gawin mo na lang. Kung alam mong makakabuti ito sa'yo, huwag mo nang patagalin. Simulan mo na. Kasi sa totoo lang, ang sobrang pag-iisip ay nakakapigil sa galaw. Parang may mapa ka, pero ayaw mong umalis. E paano ka makakarating kung hindi ka kikilos? Minsan sinasabi natin, kailangan perfect muna. Wala pa akong oras. Hindi pa ako ready. Pero ang totoo, walang perfect na oras. Kung hihintayin mo pa yon, baka hindi mo na talaga simulan. Kaya kung gusto mong kumilos, subukan mo ang 5-second rule ni Mel Robbins. Ganito lang. Pag may gusto kang gawin, tulad ng mag-exercise, magtrabaho, mag-message o magsalita, bilang ka ng 5. 5, 4, 3, 2, 1, tapos gawin mo agad. Bakit? Kasi kapag binigyan mo ng chance ang utak mong magduda, gagawa ito ng dahilan para umatras ka. Pero kung kikilos ka agad, napuputol ang takot, ang pagdududa at ang pag-iwas. Halimbawa, gusto mong bumangon ng maaga. 5, 4, 3, 2, 1, bangon agad. Gusto mong mag-message tungkol sa business? 5, 4, 3, 2, 1, send na. Tinamad ka? 5, 4, 3, 2, 1, simulan kahit konti lang. Oo, sa simula mahirap. Pero habang inuulit mo ito, mas nasasanay ka. Mas gumagaan kumilos kahit may kaba. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago sa aksyon, hindi sa pag-iisip. Kaya simula ngayon, kapag napansin mong sobra ka nang nag-iisip, putulin mo na. Tanungin mo ang sarili mo, may silbi pa ba itong pag-iisip ko? Kung wala na, bilang ka ng 5 tapos kumilos ka. Tandaan, hindi mahalaga kung gaano kaganda ang plano mo, kung hindi mo sisimulan, wala pa ring mangyayari. Ang tagumpay ay para sa mga taong kumikilos, kahit hindi pa perfect. Ngayon, anong bagay ang gusto mong simulan? 5, 4, 3, 2, 1. Simulan mo na! Number 13. Disiplina ang lahat. Ang saya kapag motivated ka, di ba? Parang ang gaan gawin ng lahat. Kaya mong magtrabaho, mag-exercise, at magsimula ng bagong habit. Pero ang tanong, paano kapag nawala na ang motivation mo? Diyan pumapasok ang tunay na sikreto ng tagumpay, disiplina. Sabi nga ni Epictetus, isang Stoic philosopher, walang dakilang bagay na makakamit ng walang effort at disiplina. Kahit gaano ka ka-inspired ngayon, darating ang araw na tinatamad ka, pagod ka, at parang wala kang gana. At kung motivation lang ang inaasahan mo, madali kang titigil. Pero kung may disiplina ka, itutuloy mo kahit tinatamad ka. Gagalaw ka pa rin kahit walang pumapalakpak. Ang disiplina, hindi ibig sabihin na perfect ka.
Hindi rin ito pagiging super sipag araw-araw. Ang disiplina ay simpleng pangako sa sarili mo na gagalaw ako araw-araw, kahit mahirap, kahit walang gana. Paano mo ito masisimulan? Gumawa ng simpleng daily routine. Piliin mo lang ang mga importanteng bagay para sa'yo. Halimbawa, gumising ng maaga, stretching o ehersisyo, magbasa o mag-journal. Gumawa kahit konting step papunta sa goal mo. Ilagay sa oras. Huwag lang basta kung kailan ko maisip. Halimbawa, alas 7 ng umaga, gising at stretching. Ika-9 ng gabi, isang pahina ng pagbabasa bago matulog. Gawing parang kontrata sa sarili. Isulat mo ito, i-post mo sa pader mo. At tuwing tinatamad ka, tanungin mo, paninindigan ko ba yung pangako ko sa sarili ko? Walang palusot. Walang bukas na lang or okay lang kahit isang araw lang ako magpahinga. Kasi kadalasan, ang isang araw na iyan, nagiging isang linggo na wala ka nang ginagawa. Humanap ng kakampi. Kung nahihirapan ka, may kaibigan ka bang pwedeng mag-remind sa'yo? Hindi para i-pressure ka, kundi para paalalahanan ka kung bakit mo sinimulan. Tandaan, ang disiplina ay hindi parusa. Ito ay regalo mo sa sarili mong kinabukasan. Ito ang dahilan kung bakit may mga tao na umaabot sa goals nila, kahit walang sumusuporta, kasi hindi sila umaasa sa motivation lang. Simula ngayon, piliin mo ang disiplina. Kahit simple lang, kahit maliit lang, ang mahalaga, tuloy-tuloy. At tuwing tinatamad ka, ulitin mo sa sarili mo, hindi ko kailangang maging motivated. Kailangan ko lang gawin ang sinabi kong gagawin ko. Kasi sa dulo ng araw, ang tunay na nagtatagumpay ay hindi yung laging inspired, kundi yung laging consistent. Ang totoong pagbabago, hindi nangyayari ng isang beses lang. Hindi dahil na-motivate ka ngayon, okay na ang lahat. Ang totoong pagbabago, pinipili mo araw-araw. Kahit pagod ka, kahit wala sa mood, kahit walang pumapalakpak. Basta ginagawa mo pa rin para unti-unti gumanda ang buhay mo. At kung nandito ka pa hanggang dulo ng video na to, ibig sabihin, handa ka nang magbago. Handa ka nang ayusin ang sarili mo, paunti-unti, araw-araw. Kaya kung seryoso ka talaga, i-comment mo sa baba. Pipiliin kong umunlad araw-araw. Gusto naming malaman kung sino sa inyo ang hindi lang nanonood, kundi talagang gustong kumilos at magbago. Kung gusto mong matuto pa tungkol sa Stoicism, mag-subscribe ka na sa channel na to. Huwag mong kalimutang i-like ang video at i-click ang bell para updated ka palagi. At panoorin mo rin ang playlist na lalabas dito sa screen. Marami itong aral, kwento at payo na makakatulong sa'yo. Lalo na kung gusto mong maging mas matatag, kalmado at disiplinado sa buhay. Tandaan mo, ang Stoicism hindi lang basta iniintindi. Ginagawa ito sa araw-araw. Maraming salamat sa panonood. Ingat ka palagi at huwag mong kalimutang, piliin mong umunlad araw-araw.